Mistulang naging contradictory ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kahapon. Sa gitna ng kanilang mainit na palitan ni Senator Risa Hontiveros ay napansin ang paiba-ibang pahayag ng dating Pangulo taliwas sa mga nauna niyang nabanggit. Para sa buong kwento, narito si Tala Lopez. Tila nagkabuhol-buhol sa sarili niyang mga pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkokontra umano sa sarili niyang mga pahayag sa pagsagot niya kay Senator Risa Hontiveros sa ginanap na Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing kahapon. Sa kanyang opening statement tungkol sa kanyang madugong war on drugs, agad na inako ni Duterte na siya ang may solo at buong pananagutan sa nasabing aksyon ng kanyang administrasyon. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Pero sa diretsong tanong ni Hontiveros kung handa ba itong panagutan sa batas ang pagkakapatay kay Kian de los Santos at sa iba pang dinukot at tinukhang ng mga kabataan sa Caloocan City, ay nag-init ang ulo ng dating Pangulo. Binuhay din ng senadora ang mga statement ni Duterte sa mga nagdaang interviews nito kung saan pa ulit-ulit na inaako ang mga patayan sa kanyang war on drugs. In a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony alam mo, ma'am, Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagpasa. Sa opisyal na tala ng mga otoridad ay mahigit 6,000 ang napatay sa pagpapatupad ng anti-narcotics operations sa dating administrasyon. Pero sa mga naipong datos ng iba't ibang human rights advocates ay umabot umano sa 30,000 ang namatay sa naturang madugong laban kontra droga. Isinama ng mga ito ang lahat ng vigilant killings at ang maging mga gun for hire na di umano'y sumakay lahat sa war on drugs ni Duterte. Ako, si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.